Magandang umaga po, Pilipining Kumpanan. Magandang umaga sa inyong lahat. Maaari na kayo. Salamat po. Ngayong umaga, magbibigay lamang ako ng pangkat para sa inyong pag-uulat. Unang pangkat na aking tatawagin sila ang unang pangkat na mag-uulat dito sa harapan sa susunod na pagtatagpo. Ang unang pangkat ay sina Hubar, Moriñana, Bakulwa, tsaka Estokya. Yung ibang pangkat, ipapaskin ko lamang ang inyong mga pangalan sa Google Classroom. Hubar, ito ang napili ko maging leader dito sa pag-uulat nyo. Ang inyong pag-uulat ay tungkol sa paksang panahon ng mga Amerikano. Naiintindihan niyo ba yun? Yes, ano ba? Pinagin na yun. Oo nga. Pupunta na lang tayo sa Siligang Aklatan at mananatili tayo sa ating paksa. O sige. Ano nga ba ang nangyari panahon ng Amerikano? Ito, libro, magsaliksik tayo. Ito. So, sabi dito, sa mga huling taon na ika-19 na siglo, ang Estados Unidos ay nakipagdigma sa Espanya. Nagpakilala ang mga Amerikano bilang bagong persa na magpapatuloy ng kolonyalismo sa Pilipinas. Ang pagiging kolonya ng bansa sa ilalim ng Espanya ay naging pang-akit sa mga Amerikano upang sakupin ang Pilipinas at ilunsad ang ambisyon nitong kolonisasyon. We will conquer the Spaniards! We are not afraid of them! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Guerra España de América! ¡Hurra! ¡Hurra! Matapos ang pagkapanalo ng mga Amerikano sa digmaang Espanyol-Amerikano, naipasa ang kasunduang Paris noong 1898 kung saan ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos. Sa panahon na ito, ipinatupad ng mga Amerikano ang kanilang administrasyon at pamamahala sa bansa. Ang mga Amerikano ay nagdala ng iba't ibang polisiya at batas sa Pilipinas. Pinatupad nila ang Ingles bilang wikang opisyal at itinuro ito sa mga paaralan. Nagkaroon rin ng malawakang reforma sa sistema ng edukasyon at ang modernisasyon ng infrastruktura ng bansa. This verb. You. Verb ko ay isang itigta ng may tulo. What? I don't understand you. Please speak in English. You must know how to speak English. Sir, verb is an action word. Sa ilalim ng administrasyon ng mga Amerikano, naranasan ng Pilipinas ang pag-unlad sa larangan ng ekonomiya.
Itinatag ang mga industriya tulad ng transportasyon, telekomunikasyon, Mahal, pag-ibuksan mo ng ilaw. at enerhiya. Sa wakas, may ilaw na rin. Dumami rin ang mga oportunidad para sa mga negosyante at manggagawa. Nagkaroon din ng oportunidad ang mga makakata at manunulat na ibinahagi ang kanilang galing sa paghahabi gamit ang mga letra at salita. Ako si Lupiki Santos, ang ama ng Balarila. Ito ang aking uba, maestra, Banag at Sito. Ako si Jose Corazon Jesus, ang hari ng Balagtasan. Ito ang aking obra maestra na pinagkatang isang punong kahoy. Ako si Amado B. Hernandez. Ako ang makata ng manggagawa. Ito ang isa sa aking akda, isang dipang langit. Ako si Severino Reyes. Ako ang ama ng lingkuhang liwayway at dulang Pilipino. Ito ang kauna-unahang dula na aking naisulat. Walang sugat. Ako si Aurelio Tolentino. Ako ang pinagmulan ng salitang dula at dulaan, na ibig sabihin ay teatro. At ito ang aking nobela na pinamagatang Lapon, Gini at Bukas. Ako si Jose Garcia Villa. Ako ang pinakatanyag na Pilipinong manunulat sa Ingles. Ako si Marcelo de Gracia Concepcion, ang kauna-unahang makatang Pilipinong nakilala sa Amerika. Ako si Rafael Zaluenta de Costa, isang makata, manunulat at isang negosyante. Ako si Estor Vicente Madale Gonzales. Ako ay isang mamahayag, makata, manunulat at guro. Ako si Joyno Galang, sumulat sa kauna-unahang nobelang Pilipino sa Ingles. Ako si Natividad Marquez. Ako ay may pambihirang kahusayan sa pagsulat ng tulang Ingles. Ako si Angela Malalang Gloria. Ako ay tanyag na makatang babae sa aking panahon. Ako si Escarla Alfon. Ako ang pinakapamunahing manunulat sa Ingles. Sa panahon ng pagsakop ng mga Amerikano, hindi lahat ay sumang-ayon at sumunod. Nagkaroon ng iba't ibang pag-aalsa at rebelyon upang labanan ang kanilang kapangyarihan. Isa sa mga kilalang pag-aalsa ay ang digmaang Pilipino-Amerikano noong 1899 hanggang 1902. Nasa Singapore si General Aguinaldo nang sumiklab ang digmaang Espanyol-Amerikano. Bumalik si Aguinaldo sa Cavite galing Hong Kong at muling pinamunuan ng mga kawal na Pilipino sa tulong nila Neo del Pilar, Gregorio del Pilar, Artemio Ricarte at iba pang leader revolusyonaryo. Magandang umaga. Ako si Apolinario Mabini. Maaari ko bang makausap si Emilio Aguinaldo? Opo, andito po si General. Tatawagin ko muna siya. General, may tumatawag po. Magandang umaga, General. May papakiusap sana ako sa iyo. Kung maaari bang bumalik ka na dito sa Pilipinas upang makasama ako sa paghahanda sa digmaan laban sa mga Amerikano. Oo ako, uwi agad ako sa madaling panahon. At hindi ako papayag na aagawin ang ating bansa. Sa kabila ng pagsasakop, hindi nawala na pag-asang makamit ang kalayaan. Dumami ang mga organisasyong pangnasyonalista tulad ng Katipunan at ang mga leader tulad nila Apolinario Mabini at Emilio Aguinaldo ay patuloy na nagpunyagi para sa kalayaan ng Pilipinas. Dapat natin ipaglaban ang ating bansa! At dapat natin ipaglaban ang ating karapatan! At hindi tayo magpapadaig! Laban! Laban! Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, nitatag ang mga institusyong nagtulak sa pagkakabuo ng pambansang kamalayan.
itinaguyod ang mga pangdiriwang ng Araw ng Kalayaan at ang pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas bilang bahagi ng pagpapalalim ng pagka-Pilipino. Ngayon ang simula ng ating kalayaan ng Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Pagkatapos ng pag-alis ng mga Amerikano, nagpatuloy ang mga programa at polisiya na itinatag noong panahon ng kanilang pagsasakop. Naging pundasyon ng mga ito sa pagsasakatuparan ng mga pangangailangan ng bansa at pagpapalakas ng bansang ekonomiya. So sa kasalukuyan, ang Pilipinas ang isa sa demokrasya kung saan ang kapangyarihan ay nasa mga mamamayan. Ipinagpatuloy ang tradisyon ng mga Amerikano sa pagtataguyod ng mga karapatang sibil, kalayaan ng pamamahayag at pantay na pagkakataon para sa lahat. Ang panahon ng mga Amerikano ay nagdala ng malaking pagbabago at epekto sa Pilipinas. Bagamat mga positibong aspekto tulad ng modernisasyon ng infrastruktura at pagsulong ng ekonomiya, hindi rin maiwasan banggitin ang mga negatibong epekto ng kanilang kolonyalismo.